Praise God. Aton pakpakan ng Ginoo. Dugay na kung lantaw kang Jira. Daw ang apo na siya ni Brad Doming. Kadumdum ka mo sa apo ni Brad Doming. Daw amo-amo na sila. Praise God. Salamat sa Ginoo. Sa divine preservation niya bisan paas atong service sa kaungkod akong gyud gipugos para nga makasangyaw kag maayo ang pamuhat sa Ginoo. Amen. Kag dugay ang mga namati dito nag-ingon daw sa radyo ka man sang una. Way gid siya malipat. Dako gyud ang blessing sa aton broadcast ang una. Ang impact bitaw sang una sa broadcast naton dito sa Lawis. Akon sila giingnan, ang panahon na lang ang magsulti kon mobalik. Tungod kay dili na maapas ang schedule. Gahapon pod 25 ka buok ang gibautismuhan. Dumawad-an akong tingog. Perte kadamo-damo kayo. Gawas sa ulan, sa hangin, dugangan pa sa dagko nga bawod. Pero sa gihapon, gi-preserve ta sa Ginoo. Amen. Enjoy man pod kay ang baka sa gikauna, damo na ang sabaw. Mutinto halin nga sabaw. Bisan unsaon kaon ang sabaw digid maubos. Digid maubos ang sabaw. Din to halin kaha nga sabaw. Salamat sa Ginoo kag dayon. Although way to natigayon sa kaungkod, dayon nangita paagi nga mo transfer diri sa sayaw. Kasiling ko amo magid-abi ni ang sayaw. Ang masiling naton place sa bautismuhanan. So dito nabalik dito sa sayaw. Pero sa gihapon natigayon siya. Nakita na kon gahapon ang mga tagamuhon, ang iban nagkurog na. Di na siguro ma-explain nga katugnaw gyud. Abi nga kurog. Pero natuman gyud kag natapos. Amen. Praise God. Matindog ta kag dayon once again, welcome ta kaayo sa ngalan ni Kristo Jesus sa aton mga bisita kag dayon sa mga naglantaw sa live stream. Salamat sa Ginoo kay ari pod sila si Ramel kag si Eunice. Magampo ta diha sa Ginoo. Kita tanan magampo ta. O Dios nga gamhanan tag-iya sa tanan butang. Nagbuhat sa langit ug sa yuta. Sa gihapon, nagapaubos kami sa among kaugalingon. Kag Lord, ari kami sa pinakasagrado nga paghimo karon amo ang pagsimba. Kag labaw sa tanan ang amon pangamuyo, ihatag o Dios ang kaalam, ang panabot, kag tabuni kami sa imo hamili nga dugo. Dalaygon ikaw nga magagula kami sa sini nga dapit nga tinabunan sa imo grasya kag kaluoy. Madamo nga salamat sa ngalan ni Hesus kitang tanan magaingon. Amen. Kagama. Magalingkod ta tanan diha sa buhi nga Dios. Inang pasalamat ta sa Ginoo nga ang Ginoo padayon nag-preserve sa aton. Let us continue sa aton gitun-an. Brad Maing, gitaparan ni mo si Kre. Mayo. Okay, salamat sa Ginoo. Praise God. Let us continue sa aton gitun-an sa Ezekiel chapter 22 in verse 30. As part 6 aton pagtuon. This time, lantaw naton who could refer, stand
dagap. Lantaw naton balik ang Ezekiel, basahon naton sa last naton nga pagtuon sa sini nga kabuntagon. So I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap before me on behalf of the land, that I should not destroy it, but I found no one. Sa Cebuano naghambal siya, kulang tao na ton. Nangita akog tao, diha kanila nga mo'y mutukod sa paril, o manalipod sa lungag niini, aron dili ko na kinigun-ubon sa adlaw nga ipahamtang ko ang akong kapungot, apan wala ako'y nakitaan. Within sa aton gitun-an sa Ezekiel chapter 22 in verse 30, may duha ta ka biblical nga truths nga gitun-an. The first thing, God looks for a man to build the hedge of righteousness. Yes, halin sang Lunes, sang Martes, kag Miyerkules, damo sa aton ang may hedge sa exam naton. Amen. Kasabot na siguro kamo. Ambot siguro ang iban diri na ulian na sa ilang nga hits. Lunes, Martes, kag Miyerkules, nagkolekta sa hits. Dayon, nagkolek po ta sa ila vertical nga relasyon sa Diyos. Ano ganing vertical? Paibabaw. Ano man na? Number 1. Lakpakan na ito ng Ginoo. The second thing, let us continue sa number 2. Amo nang ikaduha karon as last part sa tun-an naton sa Ezekiel. God looks for a man to stand in the gap. Kung lantaw naton sa Ezekiel sa chapter 22 in verse 30, God needs a builder and a hard-working believers for the kingdom of God as intercessors. Amen. Abi mo lang, ang kabuhi sa mga Kristohanon, siya ni ang tigbalay. Amen. Either sa relasyon naton sa Dios, sa relasyon naton sa aton isig kapariyo. Yes, we are a builders. Hindi ta kay contractor sa outside or something sa gitawag project sa physical, but we are a builder in spiritual. May gusto nga makita ang Dios sa kabuhi naton. Amen ba? Sabi nyo lang, ang pag-alagad sa Diyos, nangita ang Ginoo sa mga tao nga mo trabaho diha siyang kingdom. As talking about a hard-working believers, as being as intercessors. Amen ba? Why? Tungod ang Ezekiel sa chapter 22 sa verse 30, ang praises dere nga gap kun lantaw naton. Ang word nga gap, kay siling pa dito, I sought for a man who stand the gap. Gitawag kini nga pirits. Ang pirits nga term, halin kini sa verb nga parats. Meaning, break often, break down, break in distance, and separated. Amen. Meaning, may nadaot, may naguba. Nakuha ninyo. May something nga nakalana. Kag ang Dios nangita siya. Amo na nga ang Isaiah sa chapter 59 in verse 1 kag 2 nagambal ang Ginoo. Ang kamot sa Ginoo dili mubo nga dili siya makaluwas o dili usab bungol ang iyang dalunggan nga dili siya makadungog.
ang versikulo 2, ang inyo hinuong kalapasan, mao'y nag-ulang kaninyo og sa inyong Dios. Ang inyong sala, mao'y hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo. Ang Bible, kung lang tao na to, may nadaot sa kabuhi sa tao. Amen. There is something to break in distance. May ara na gap sa Dios kag sa tao. Amo na nga ang Biblia naghambal, kung lang tao na ton, ang praises nga gaps. The former verse refers to the physical and spiritual ruins that needs to be repaired. Kita tanan mo ingon, repaired. Nagpasabot, ang word diri nga stand, hindi lang kay nagbarog siya nga way nahimo, kundili may himuon siya. Ano ang himuon niya? Iya kay uhon ang mga naguba. Nakuha ninyo. Lingi abla ang inyo tupad. Guba sina ang iya kabuhi. O, guba ang kabuhi sina. Daan kamo masayod, guba ang kabuhi sina. Lantaw abla sa gitun-an naton, dito sa eschatological, kag naapil naton, ang trichotomy nga pagtuon. Ano ni ang trichotomy? Which is spirit, souls, and body. Lantaw naton balik ang Hebreo sa chapter 4 in verse 12, nga may something wrong na sa tao. Ang pulong sa Dios buhi og maabtik og mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duway sulab. Mudulot kini hangtod sa kahiladman sa kalag og sa espiritu. Kung lantaw naton ang Hebreo kapitulo 4 bersikulo 12, ang arrangement dire nauna ang kalag kaysa espiritu. This is what an evidence na sa sulod mismo sa tao may naguba na. Nakuha ninyo. Nga sa sulod niya, disarrange ang kabuhi. Amo na nga kita, way na nagkasinanto ang aton huna-una. May diferensya ang aton huna-una. Guba ang pagkatao naton. Tungod kay guba ang aton pagkatao, mamanifestar ni siya dito sa gawas. Ang imo pod mahimo mangin troublemaker ka na. Kaya nga dadon nimo dito sa iban nga tao. Kaya nga reflection na tungod kay may guba sa sulod nimo. Nakuha ninyo? Abi mo lang ang Kristohanon, ang gilawaman siya ni Kristo Jesus. He is what a builder. He is what to repaired as that being broken and ruins. Amo ni ang aton tani misyon nga mga Kristohanon. O bitaw na nga balikon na kon. Kambal na kon. Sinong Kristohanon diri ibayaw ko ninyo kamo. Ano man ang inyo mga himumunot sa inyo kasing-kasing, mga kalain sa buot, hindi ninyo pag-ipost dayon sa social media. Duway kamo mga buot. Hindi na yaamo ang kabuhi sa Kristohanon. Instead nga ikaw, muhatag kag repair, kay perti kadamo guba karon ang relasyon. Oh, inang mga nagpost sa social media, puros guba ang kabuhi sila. Ito blay nyo tupad. Guba pa ang naong, guba pa ang kabuhi. Hindi ninyo paghimuan siya. Kristohanon ka mo. May mga Kristohanon nga ako nakita, mag-away sila sa iyang bana, ipost tayo niya. Oo. Kung way sila bugas, ipost tayo niya. Hindi man namon ng kabuhi sa Kristohanon. Kung may nalainan siyang ibang nga tao, ipost tayo niya.
Muna kamo, kung may nalainan kamo sa akon, alkansigi kamo, kay waka manggid ko. Oh. Why manggid ko diha? Amo nang giproblemahan sa akon mga classmates bisan sa Bible school. O bito na nga nasubong sina. Tungod kay ang Kristohano, nagpuno-puno po diha. Sa katigwangan pa nga termino, pagpatyok na sa buot, ito na, Kristohanon ka, ay pag-apil-apil sila kung ano man ang mga post-post. Oh, katapusan sini, ang inyo pagpakigilawas nga mag-asawa, i-post po ninyo diha. Kabuhi man na sa mga tao nga way sa Ginoo. Abi mo lang ang nami diha. Ang imo tani i-post, mga encouragement. Amen? Mga bersikulo lang nga makapadasig. Makapamotivate sa tao. Kristohanon ka. Karon, amo bitaw na nakasiling ko, there is no such thing as difference between believers and unbelievers. Kung ang unbelievers, gapo sa iya mga gitawag himumot, masamot ng Kristohanon. Oh. Grabe karon ng Kristohanon. Lantob lang ng inyo kumagko na nagko na. Perting bagaan ng sakubal. No, we are a Christian. Abi mo lang, ina siya, iya na sa Dios paagi. Ang imutan imon, mo repair ka, mo send ka mga word of encouragement. Because isa sa mga mission naton is to repair, is to stand the gap. Amen? Hindi kay dugangan nimo ang guba, punan nimo ang diferensya. Ang Kristohano niya, troubleshooter ni, hindi ni kay troublemaker. Kuha ninyo. Amo ning gi-expectar sa aton sa Ginoo. May something wrong sa iya. Amo na nga tungod kay may guba sa iya sulod, mo reflect ni dito sa gawas nga diferensya na nga may ara pod guba sa iya sulod kag ang iya relasyon sa Ginoo may diferensya pod. Kay siling pa ni Solomon, kung makapahamuot ang tao sa Dios, himuon sa Dios ang iyang kaaway nga labing suod niya nga higala. Tinood na. Mupito na nga sulti na kun for how many times kita may mga traumatic experience ta. Pero as being a Christian, kinahanglan kamao ka magpaubos kag kamao ka mahigugma. Kay perti ka kuyaw nga mamatay ka nga may pagdumot sa kasing-kasing. Nakuha ninyo? Mamatay ka nga way nakapasaylo. Amo nang hambal sa Biblia. O bito na nga ako, hindi ko ninyo mamahay. Panahon kung kuhaon na kamo sa Dios kay. Way ko nagwali diri sa mga dautan. Ang aton giwali diri. Paano kamo magkabuhi nga insakto? Sumala sa mga butang nga gikahimutan sa Dios. Ako makabadlong ko kag makasaway sa inyo. Kay way man ko gakabuntagan sa silpon. Oh. Way man ko silpon. Makasilpon ko kung mag-open ko sa akon nga gitawag tunan. Inang gihatag ni Chappy Boy. Amo nang imo makita, being a Christian, let us be wise, let us walk circumspectly, brothers and sisters. Kaya nga, ikaw ang manug-repair sa aton pamilya, lantoblas pamilya naton, inang mga bata naton, mga guba pang utok sina. Tinood na, guba ang utok sina, guba ang kabuhi sina. Halinggo na sa guba nga gitawag kabuhi. Ikaw nga ginikanan, ikaw mismo ang magbarug to repair them. Abi mo lang ako sa akong kabuhi, hasta karon,
akon ginahimo ang mga memories nga ginahimo ni mama. Ang usa ka iloya, kinahanglan himuon niya ang tanan, parang ang bata niya mahitarong diha sa pag-alagad. Muna nga sa una ako nadumduman, pag-eskwela na kon sa Bible School, grabe ang support ni mama. Oh. Way siya reklamo, support siya kayo, kaya nga, nakasabot siya nga. Imo makita, ang pinaka-importante sa bata, nga maplastar ang iya kabuhi. Tani, amo ni ang aton desire. Amen? Inabang ikaw ang tig-repair, i-discern sa imo kabuhi kung may something sa bana nimo, may something sa imo nga bata, you must to be repair, hindi pagpuni. Ang guba-gubon pagyud nimo. Ato lang belas mga bata ni Job. Ang pulo ka bata ni Job, abi mo lang sa pagkatinuod. Way to makasiling kagyud, way to kahadlok ng mga bata. Lantaw bala kung basahon na to ng Biblia. Si Job nagasimba pero ang iya pulo ka bata, grabe kainom. Amo to nga sayo pa siya mo bangon kay nga para sa mga bata niya. Lantawa lang. Dali gipanguha kay nga way hids ang mga bata. Amo na nga mo makita, kita ang tig-repair. Hindi na itong pagpabayaan ng aton mga pamilya. Nga hantod sa hantod, maguba na lang ila kabuhi. Lantaw lang bala, tungod kay guba ang kabuhi na ton. Silang paniwats man eh. Whatever man's hands touch, it will turn void and destructions. Tungod kay guba ang imo kabuhi, ang tanan po nimo nga gigunitan, maguba po na siya. Kay may destroyment ka nga espiritu mo. Dali ma-destroy ang mga butang nga imo uyatan. Amo na una sa tanan, you must be arin sa imong kaugalingon. Pauyaton ka sa relasyon, maguba. Pauyaton ka sa trabaho, madaot. Oh, because something na nga may ara sa imo, may naguba sa imo kabuhi. Amo nang gistit diri sa Dios ay sud puramano standing up. Meaning nangita ko sa taong mo repair sa guba. Nakuha ninyo? Amo ning punto sa Ezekiel. Kay balo ang Ginoo nga ang palibot, hindi ni kay maliteral man kag masiling ta, hindi ni kay literal ang gisgutan sa Ginoo. This is talking about in spiritual. Kay nga man ang mga Israelites during the time, bisan guba ang ilang paril, pero kung insakto lang ilang relasyon sa Dios, ang Ginoo nagsaad sa Zacarias, ako ang mahimo nila nga paril. Amen. This is talking about in spiritual. Amo na ang aton kabuhi. Siganay mo katapat, Kristohanon ka. You must be refer whatever nga naruwain sa imo palibot. Paning kamuti. Amen? Hindi pagpuni ang problema, hindi pagdugangi ang trouble kag sa trouble. Pangayuha sa Dios, paano ni mo na ma-repair? Amen? Amo ni ang tao. May something wrong sa kabuhi niya. Amen. Amo na nga mga bata karon. Yes, mga masiling naton dili matinahuron, mga masinuayon sa ginikanan. Why? Tungod kay may guba sa ila kaugalingon. There is something as ruin sa ila kabuhi. Kinahanglan ma-discern na to na. Amo na nga baliko na kon ayaw pagdugangi ang guba. Kundili, ikaw ang gipadala sa Dios to encourage them, to motivate them. Amen. Hindi na pagpuni ang sala sa sala. Ano nga bal sa Isaiah? Ang inyo hinuon kalapasan, amo ang nagpasiparar sa akon. Way ang Dios nagbulag sa tao. Ang tao lang ang nagpalayo sa Dios. Amen. Ang Ginoo way nagpalayo sa aton. Galing kay kita lang amo ang nagpalayo sa Ginoo. Amo nang ang Ginoo nagambal, I sought for a man who stand the gap. I sought for a man who repairs the gap. Kay may naguba. Anong word nga gap? It is a breaking down. Break in separated and break in distance. May diferensya na. May nakala na. Amen? Kakamo ning kabuhi na to ng Kristiyano. Amen? Guba ang aton relasyon sa aton pamilya, sa aton asawa, sa aton mga anak, sa aton palibot.
Oh, there's something wrong. Kag hindi ka gid magsiling sa imo kabuhi, pabay-ida siya. Pamilyanin mo na. Amen? Pamilyanin mo na. Hindi ka gid makasulti sila. Kay siling pa ni Santiago, ang dili magtagad, bisan pa man sa iyang pinakaubos nga paryente ang gagamit ni James. Siya ang pinakatalamayon sa tanan. Amen? Kagamo ni aton paningkamutan, how to repair sa mga guba sa kabuhi naton. Amo nang ari ta sa simbahan kay balo ang Ginoo nga puros ta tanan may guba sa kabuhi naton. Amen. Kagabay pa nasabtan ninyo ang Ezekiel chapter 22 in verse 30. How to repair sa sini mga nadaot sa kabuhi naton kag sa palibot naton. Amen. Mas maayo pa agud nga makapa-encourage ka kang makamotivate ka sa iban. Just give them a verse. Amen? Galing kitungod kay di ta himasa, amo nang way verse nga maihatag. Amo nang kabuhi sa Kristohan. Amen. Ilang taon na ton, ang 2 Chronicles sa chapter 29. Sa unang bulan, sa unang tuig sa paghari ni King Ezekias ni. Giablihan niya ang mga pultahan sa templo sa Ginoo o giayo kini. Sado katahom sa gibuhat ni Haring Ezekias. Amen. Diin nag-start ang repair. Nag-start ang repair sa sulod. Amen. Yes, sa ilang time, this is what a literal temple. But you know, it is talking about by means of worship. Meaning, it inner. Anong gihimo ni Ezekias? Ang relasyon sa Diyos nga naguba. Amen. Gi-repair niya. Giayo niya. Kag amo ni ang aton paningkamutan. Amo na nga ang Ginoo. Yes, nangita sa mga tao nga not only as builder, but they are what considered as hard-working in the kingdom of God as intercessors. Nga man, kay balo ang Dios nga endangered species na ang mga tao nga nangaliupo diha sa Ginoo. Amo na nga baliko na kon. Ang prayer meeting amo ni ang backbone sa aton simbahan. Ang fasting and prayer, amo ni ang backbone sa aton simbahan. Amen. Amo na nga usahay, may mga gitawag grupo nga ako nakita, nga ila lang bantayan, kung ila na nga grupo, diya na siya magpuasa. Why commitment as by congregational fasting, basta kay sa grupo lang niya. Kwentahan ninyo, makapuasa ka mo, mulabay pa ang 4 ka buwan. Mulabay pa. I shoot for a man, nangita ko sa tao nga mobarog. Pero diin naman, kaya ang kasagaran karon sa mga tao, hindi gusto magtaya sa risgo nga responsibilidad. Kag amo ning bagay padamuon sa simbahan. Ato abla karon, mabita na nga sulti na kon, hindi kita magkumpiyansa, hindi kita magsiling ang mga tagabugo. Yes, may mga sayings nga nagambal nga ang Davao, grabe ka kusog sang linog, gamay raman ang nangamatay, mubo raman ang sagitawag sa bugo, dagan ang namatay. Una, ang Bible nagambal, basi way na may nakita ang Diyos sa bugo. Ang tagsa kahitabo sa Bible related ni sa spiritual mo. Hindi ginaton ipasulod dire tungod ni kay amoni. It is related by spiritual. Amo na dito magsiling ang batayan gi-preserve kay mga reliyosong mga tao diri, mga buta na mga tao diri. Hindi ta magkumpiyansa kay siling pa ni Kristo Jesus. Kung dili kamo maginusol, basi mga matay pud kamo. Amen. Kag amo ning aton bagay lang taon. Latawa karon sa mga simbahan. Ang number 1 nga weaker point sa simbahan ang prayer gyud. Akon gyud na nakita. Prayer ang number 1 nga weaker point sa church. Oh. May mga simbahan nga sa usa ka buwan kausa lang mag-prayer.
May mga simbahan pod nga way prayer meeting kung may activities. May mga simbahan pod nga mag-prayer meeting tag 5 tag 4 lang kabuok. Wicked point ni sang church. Pero amo ning gipangita sang Dios. Amen. Amo na nga kun lang taon naton sa notes naton as we continue sa sini nga passage kay nga it is a last part na ni sa notes naton sa Ezekiel siling pa diri. Ang text naton says, I sought for a man who would stand before me. This clearly identifies with intercession. No single phrase in scriptures that more accurately describe. Ang gisgutan diri sa Ginoo, ang tao nga mo repair sa guba, ang tao nga mo barug diha sa kala, ang tao nga nagapangalyupo diha atubangan sa Dios. Amen. Nga naglambot sa aton usahay, ang tuman kagarot nga kabuhi kay nga siguro hindi na tamay ng puon. Oh. Nalipata sa sinay nga passage. It is more accurately described by means of intercession. Anong hambal sa Jeremiah 27 sa verse 18? But if they are prophets, and if the word of the Lord is with them, let them now make intercessions to the Lord of hosts. Amen? Lantaon naton sa Cebuano ang gistate diri sa Jeremiah, kung tinuod gayod nga sila mga propeta o nga sila nagdala sa akong mensahe, ipahangyo nila ko. Amen. Kitang tanan moingon, ipahangyo nila ko. Singa na mo katapat, unsa may gibit-bit ka gidaan naton. Abi mo lang, ang gidaan naton, ang pulong sang Diyos. Amen. Pulong sa Diyos ang ginabit-bit naton. Gagwa pirmi sa dila naton ang pulong sa Diyos. Siling sa Ginoo, ipahangyo ako. Nagpasabot ang Ginoo nangita siya tao nga muhangyo pirmi diya sa iya. Amen. May mga tao nga magpakiluoy pirmi diya sa iya. Kag-amo ng trabaho sa Kristohano. Amen. Amo na, ngabi mo lang, ako malipay ko sa mga na-assign sa intercessory group. Amen. Budlay nga trabaho ning pangamuyo. Budlay kayo ni. Malisod ning nga trabaho. Pero tandaan naton, waay sang may makatalos nga activity sa pangamuyo. Budlay ni. Amen. Mga tao ni nga nagahangyo sa Diyos. Kay mostly sa aton pirmi ginahangyo sa aton mga prayer requests, it always focus sa aton lang needs. Dira lang na pirmi nakafocus sa needs naton. Amen. Amo na nga kon may personal kamo nga quiet time sa inyo panimalay, hindi ka magsiling, pabayid ang bana na kon, pabayid ang akon asawa, pabayid ang akon mga anak. Bangon ka, igsuon ko, hilak diya sa Ginoo, kag pangamuyo ini ang ara sa palibot nimo, because you are the one who repaired them. Pakpakan na to ng Ginoo. Amen. Kag amo ning gistit sa Bible. Anong hambal diri sa gitawag sa Jeremiah? Kung tinuod gayod nga sila mga propeta o sila nga nagdalas akon mensahe, ipahangyo nila ko ang Ginoo nga labing gamhanan, nga dili ko itugot nga dadon ngadto sa Babylonia ang mga mahal nga kabtangan nga nabilin sa templo sa Jerusalem o sa mga palasyo. Meaning, may divine preservation kung may mga tao nga nagahangyo diha atubangan sa Ginoo. Amen. Amo na nga ako nagpati. Ining naglambot nga mga problema nakasiling ko. Kunway mga prayer. Galing, gi-preserve na lang ni tungod sa prayer. Hindi itugot ni sa Diyos. Kaya may mga naghangyo mo. May mga naghangyo. Way ni gitugot. Kaya kunway sa may nagapangamuyo. Amo na nga nakasiling ko, kadako sang aton palasunon.
galing kay may mga tao nga nangamuyo. Oh. Kay dili tanan ara sa simbahan, may kabug-aton para sa simbahan. Pila ta kabilog dire, pero pila lang ang may kabug-aton. Wala. Pila lang ang may kabug-aton. Bisan pa man sa pagpaluyo, sa mga pag-ampo, halin sa leaders, pakadto sa gitawag mga pamilya. Pila lang. Ang kasagaran sa pre-request naton, Lord, pakamayuha kami. Lord, pakamayuha kami. Lord, pakamayuha kami. Hindi ka nakabati karon nga may mga Kristohanon nga nagaluhod nga nagapangamuyo halin gyud sa ibabaw hangtod sa ubos, nagapangamuyo siya bisan pa man sa dagan sa mga extension, bisan pa man sa church building. Amo ni nga mga tao ang hindi na nimo karon makita sa simbahan, because this passage, it is almost endangered species. Kasagaran karon ang focus ang iyan na lang kaugalingon. Why na burden sa simbahan? Amen. Amo na nga tuo ko nga gi-preserve sa Dios tungod kay may mga tao nga nangamuyo. I'd say ang testimony ni Brother Nunong nga ang Ginoo nag-ayo kay nga may prayer. Amo po ni sa pamilya naton may preservation, it is because of prayer. Amen. Kadako sa utang nga kabalaslan nato. Muna nga, ining activities ang intercessions, amo ning activities nga bagay padayon. Puasa nga, amo ning mga butang nga gipangita sa aton sa Ginoo. Ano pang hambal diri sa aton nga notes kun lang taon naton sa sini nga gitawag passage. The future of our nations, church, family, will rested the godly intercessors. And yet much in history has dependent on the prayer of suffering and sacrificing believers. Amen. Habi nyo lang, nga kamo nga pamilya nag-ayuhan. Amen. Tungod kay may mga tao nga nagsakripisyos pangamuyo. Nga ang simbahan, makita naton ang Dios na muhat. Kay may mga tao nga nagsakripisyo sa prayer. Meaning, ang kaugmaon naton, diri na sandig sa sini nga mga tao. I-remove naton nga mga tao, lagmit, wala ka na. If you remove them, walay kaugmaon ang simbahan, walay kaugmaon ang inyong pamilya, walay kaugmaon ang tanan. It is because diri na sandig ang aton kaugmaon. Amo na nga balikon na kon, si Warren Worsby, sa nagwali siya sa usa ka funeral service, sa usa ka batan-on, nga gipatay tungod kay gipusil siya, tungod kay nahiapil siya sa usa ka gitawag. Inang dagan karon sa mga batanon, inang mga fraternity. Oh. Amo nang sistema karon namatay. Ano ang hambal ni Warren Worsby? Ini nga bata, siling pa niya. Hindi tani ni mamatay kung may iloy nga nangamuyo. Kuha ninyo. Iya dayon gi-expound ang gisulti niya. Iya gisgutan si Hana, iya gisgutan ang mga babae sa Biblia sa mga iloy nga nagaampo sa ilang kabataan. Siling si Worsby, naglambot ni siya kay nga way iloy nga nagpaluyo sa pangamuyo. Amen. Diri na sandig ang aton kaugmaon. Kamupod nga mga batanon nga nakatapos sa inyo pag-eskwela kag nakatrabaho kamo, labaw sa tanan kung Kristohanon ang inyong ginikanan, ang inyo kalampusan kag panalangin naglambot na, hindi sa inyo paningkamot, naglambot na tungod kay may ginikanan pod nga nagampo sa inyo. Amo nang hindi ninyo pag-angko na nga ang tanan tungod na sa paningkamot nimo.
May mga ginikanan nga nagluhod sa imo. May mga ginikanan taon nga nagsige hangyo sa Dios nga makatapos ka kag makatrabaho ka. Amen. Amo na nga ang mga anak karon nga nakagraduate kag nakaplastar kag nakatrabaho kinanglan kay balo sila maglingi sa mga ginikanan nga nakapahuman sa ila. Amen. Ayaw pagtuguti nga ang imo ginikanan pasagda na lang tungod kay nakahuman ka na. Amen. Tungod ni sa mga iloy nga nangamuyo. Anong ngambal sa Psalm 126 verse 5 to 6 siling padre? Ang nagpugas nga naghilak mag-ani unta nga malipayon. Sila nga naghilak samtang nagpugas mopauli unta nga mag-awit nga malipayon kay nagdala naman sila sa abot. Sa English ko lang tao na ton dito sa gitawag sa Psalms. It is talking about the intercessions of tears. The tears of prayer. Amen. Inang gaampo ka nga gahilak. Amen. Sino nakasinati diha? Kalabanan sa aton galingkod hindi naluha ang nagtulo laway na. Amen. Gitawag ng tears of intercession. Amen. That is called tears of intercession. Inabang nagahibi ka samtang nga nagapangamuyo ka. Amen. Kagkaron hindi na ko kakita nga may nagahibi nga nagapangamuyo. Way na ko kakita sini. Pero damo ko may nakita gahibi sa problema. Oh. Damo ko may nakita nga nagahibi kon biyaan sa uyab. Oh. Oh. Damo ko may nakita nga nagahibi kon mag-away sila. Pero way ko kakita nga may naghibi sa pagpangamuyo. Way ko kakita. Oh. Amo ni ang mga wala na karon nakita sa sulod sa simbahan. Hindi po pag-imbintuhin nga maghibi-hibi ka para lang nga may makita si pastor. Oh. This is what called as tears of intercession. Amen. Like Apostle Paul, the great missionary and apostles of God. He is known as a ministry of tears. Lantaw na ton si Paul sa 2 Corinthians sa chapter 2 in verse 4 siling paniya sa sininga passage. Naguol ako pag-ayo og nahasol og naghilak ako sa pagsulat ko kaninyo ni atong sulata. Ini nga tao, yes, although kulirik siya. Baliko na ton, ang kulirik nga mga tao, mga isog nga mga tao, mga unemotional ni nga mga tao. Mo silang kagani unemotional, hindi ni mo ni dali mapahilak. Kuha ninyo. Ang sanguin lain kay sa kulirik. Ang sanguin imo mo kita gamay lang nga diferensya. Mutsabaw dayon ni. Mutsabaw dayon ni. Ang mga sanguin nga mga tao, kung muhilak ni siya, halos tanan silingan pabation niya nga naghilak ni siya. Amuning sanguin nga mga tao. Oh. Bisan hindi niya kilala ang iyan nasugatan mo, hilak siya. Amuning mga sanguin. Pero ang kulirik nga mga temperamento, mga unemotional ni nga mga tao, hindi ni mo ni dali-dali mapahilak. Tig-a ang kasing-kasing sa sini nga mga tao. Grabe ka strong-willed ang mga kulirik nga mga tao. Oh, grabe ka strong-willed ni. Hindi ni dali-dali masyakin, kag hindi ni dali bisan pa man mutuo sa istorya. Pero as Apostle Paul, lantawala. Ang iya kabuhi, they are what sowing by tears of intercession. Ang ministry niya, gipugas niya sa mga luha. Amen?
Ang iya mga mata kanunay naghilak sa sini nga mga tao. Muna nga bisan mismo si Jonox nagsyagit siya. Lord, give me Scotland or I die. Siling pa ni Scotland. Kung hindi siling pa ni Jonox, kung hindi nimo ihatag sa akon ang Scotland, mas mayo pa nga mamatay. Iya gi-challenge ang Diyos. Give me Scotland, Lord, or I die. Amo na nga, bisan mismo, si Queen Elizabeth sa England naghambal, way ko nahadlok sa pila ka gitawag libo nga soldado sa Scotland. Pila ka libo nga mga kalbari. Even ang ilang nga gitawag mga chariot, way ko malisan. Pero siling pa niya, ang akong gikalisangan isa lang, kung mga muyo na si Junox. Kag amo na ang kuwang sa Kristohanon karon. Amen. Way nagahibi diya sa Ginoo. Kag amo niya si Apostol Pablo. Sulayin ninyo. Ang naguba sa sulod sa inyo panimalay, ang sabana nimo sa asawa nimo, kabataan nimo, sulay hilaki kuno ang Ginoo. Inang sinsiro gyud nga pagpangamuyo. Kag hindi na himuha kaysa lang. Sige hangtod nga ang Ginoo may mahimo sa imo kabuhi. Nga kita pirmi ta diri gasugit nga ang Ginoo maayo, pirmi gatubag sa prayer. Kay balo ka naman pero nga di ka man mga muyo. At isiso tapos Paul. Amo na nga siling pa diri niya sa Acts chapter 20 verse 18 to 20, siling pa niya. Sa pag-abot nila, miingon siya, nasayod kamo kung giunsa nako paggamit ang tibokong panahon, samtang ako uban pa kaninyo, sukad sa unang adlaw sa pag-abot ko sa lalawigan sa Asya. Uban sa dakong pagpaubos, ug mga luha, siling pa ni Pablo. Nag-alagad ako, ingon nga sulugon sa Ginoo, bisan pa sa mga pagsulay, nga midangat kanako, gumikan sa mga daotang laraw sa mga Hudyo. Verse 20, nasayod kamo nga wala ko'y gihikaw bisan unsa nga makatabang kaninyo samtang nagwali ug nagtudlo ako kaninyo sa tubangan sa katawan ug diha sa inyong mga puloy-anan. Ang verse 31 dayon. Busa, pagbantay gayud kamo ug hinumdumi nga sulod sa tulo ka tuig gitambagan ko ang matag usa kaninyo sa adlaw sa gabi uban sa mga luha. This is what it thirst of intercession. Amen. Amo na nga siling pa sa notes naton. Thirst of intercessions are precious in the sight of God. When the thirst of longing shed in intercessions, such sweeping intercessions is much more likely to occur when are alone with God. Ang pinakanami inang nag-isahanon ka, ikaw lang kag ang Diyos. Amen. Inabang namalandong ka, kagdayon nangamuyo ka sa Ginoo. Galing kay mo ng sulti na kon, ang kalabanan karon sa Kristohanon, hindi na contemplative. Uway na panahon sa pagpamalandong. Uway na panahon sa paggahin sa panahon para sa Diyos. Kay nga aman, paghigda niya, lain man dayon ang iyang ritukihon. Siling padere. The Son of God knows what it means to weep in prayer. Even Jesus Christ. Lantaw na ton sa Hebrews chapter 5 verse 7. Sang diri pa siya sa yuta. Sa mga adlaw sa tawhanong pagkinabuhi ni Jesus, nagampo og nangaliupo siya uban sa makusog nga mga pagtuaw. Meaning Christ is what a best exhibit of intercessions. Nangamuyo siya, nangaliupo siya. Kag ining iya gihimo, iya kinigibilin sa simbahan nga usa ka matahom nga panag-ingnan para sa aton. Anong gihambal diri niya as we continue sa notes naton as being by intercessions? Not only speaks about love and compassions of Jesus, it also explains the relations of tears of intercessions. Kadayon, siling pa niya sa sumpay, we are not talking about tears of self-pity. Amen. We are not talking about tears of failures. We are not talking about tears of problems, tears of headache, or broken-hearted. Such tears can be basically carnal.
Amen. Hindi ni amo ang gipangita sa Dios. Kag amo na ang gihambal nakon. Kalabanan sa aton gahibi ta kay may problema. Gahibi ta kay nga aman. Gibiyaan ta. Na failure ta. Gahibi ta kay may gibatsyag ta sa lawas. Pero hindi ka nakakita nga may Kristohanon nga nagibi sa pagpangamuyo. Wala na. Lisod ni kon intercession ang hisgutan, perte ka seryo sa inyo. Budlay nga trabaho ni. Amen. This is not talking about asters of your flood. We are talking about the power of thirst. May gahom ang luha sa pangamuyo. Pakpakan na ito naging. Sulayin ninyo. Bisan pa man sa mga bisita na ito, sulayin ninyo pagpangamuyo sa Diyos. Luhod, tawga ang Ginoo. Bisan diri sa aton palibot, what we need is prayer. Lantawa lang siya na ang 1 Samuel chapter 1 verse 9 to 10. Sa kaadlaw niya na human sa ilang pagpangaon dito sa templo sa Ginoo sa Silo, mitindog siya na si Eli ang pari naglingkod dool sa haligi sa ganaan sa templo sa Ginoo. Labing guulan ni Hana og nagampo siya sa Ginoo og naghilak paagayo. Abi mo lang, kung may kagool ka, may mga butang na hindi nimo masabtan, hilak sa Dios. Amen? Ang problema, amo ganin nga sulti naton, ang problema magunaton kay ginapahungaw naton sa tao, ginapahungaw naton dia mismo sa social media. Dira naton amo nang problema naton. Dira naton ginapahungaw. Abi mo lang ang nag-uyat pa sa social media, mga evil spirit pa. Uy kamo ka matikod. Lantaw ka mo sa mga wali, grabe ka loading, pero lantaw ka mo binastos. Why loading? Evil ang nag-uyat. Amo na nga, sabi mo lang kung may ara magina sa inyo, dito sa Diyos ipahungaw. Dito sa Ginoo. Kung may mga kabugatan ka sa kabuhi nga hindi na nimo masarangan, ipahungaw sa Ginoo. May pamuhila ka sa Diyos. Amen. Ang Ginoo yan nagapamati. Sino nagtuo sa inyo ang Diyos na mati? Hindi na ninyo na pag-ipahungaw da sa social media. Na pag-ipahungaw. Ano man ang inyo mga himumunot diya? Ilisi ko no. May papulong sa Diyos. Kay mamalipay pa ko kung makabati ko nga pulong sa Diyos ang inyo ginap-post diya. Oh. Hindi ka mo kahurot sa Biblia. Hindi ka mo kahurot sa Biblia. Iniabing adlaw, i-post ni mo Genesis 1:1. Hindi ka mo kahurot. Maguba na lang yung cellphone. Hindi ka mo kahurot. Pagkasunod naman, Genesis 1:2. Amo nang himuon ninyo. Diba? Nga man, karon nga panahon, hindi na naton ma-identify sino ang Kristohanon kag sino ang dili Kristohanon. Ang importante, baliko naton, hindi man ta perfect, pero mas bintaha nga nagsubay ka sa insakto. Amen? Palakpakan naton natin. Ingon pa diri sa notes naton. To pray with tears is to make an internal investment. No terrain shade and burning intercessions for others is ever forgotten by God, unrecorded or in vain. Ang tanan nga imo gihimo, hindi ka magsiling nga way ni naka-record sa Diyos. Nga man, bisan mismo ang aton mga luha, may sudlanan ang Ginoo. Siling pa niya sa Salmo sa 56. Amen. Lantaw naton ang Salmo. Nasayod ka nga nasamok ako kaayo.
og may sudlanan ka sa akon mga luha. Amen. Pakpakan na ito na. Siling dayon niya. Dili ba gilista man kini diha sa imong basahon? Kuha ninyo? Dili ba gilista man kini diha sa imong basahon? Shadow kataho. Latawa lang. Abi nyo lang, kung lang taon na ton ang Esther sa chapter 5, kung na-review na ton, kung nakadumdum ka mo, usa ka beses sa chapter 5, way nakatulod si King Ahasuero. Ini reflection ni sa Dios naton nga gialakaran. Iya gitawag ang iyang sekretaryo, siling ang sekretaryo, basaha ang mayong binuhatan. Gi-review dito pagbasa. Nabasahan dito ang gihimo ni Mardoqueo. Siling dayon si Haring Ahasuero. Unsa bay nabalo sa sining nga tao? Siling ang sekretaryo, wala. Siling dayon nari, ugma pagkuha. Kuha si Haman. Gipatawag si Haman, siling si Haman. Unsa may kabalos naton sa tao nga may nakahimo og mayo, siling si Haman, ikarga sa kabayo nga iya sa hari. Ituyok siya, iparid siya, kagdayon ipakilala siya nga may nahimo ni nga tao. Siling dayon ng hari, himuwa sa sining nga tao. Nagtuo si Haman nga siya. Siling ang Ginoo si Mardoqueo. Nagpasabot nga ang Ginoo hindi malipat. Amen. Ining gihimo ninyo karon pagpugas ni anong ambal dito sa Psalm 126, ang nagpugas. Pagpugas ni sa Ginoo, hindi ni kalimtan sang Dios. Amen. Gilista ni sa basahon sa Ginoo. Pagpakan na to ng Ginoo. Kadayon, siling padiri niya, kung lang taon na to, sa notes na to, as talking about by thirst of intercession, lang taon lang, God knows how prayer changed the course of the history, family, church, and individual because of these intercessions. Amo ni ang prayer naton sa 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 4. Siling pa ni Paul. Una sa tanan, awhagon ko kamo sa pagampo alang sa tanang tao. Amen. Muingon ka gani alang tao. Apil na diri ang mga tao nga diin nahiubos ka nangin kaaway nimo. Pakpakan na to ng Ginoo. Pagampo alang sa tanang tao, pangayo agikan sa Dios. Ang ilang gikinanglan og pasalamati siya. Verse 2. Kinanglan iampo ninyo ang mga hari, ang tanan nga mga nagmandok. Amen. Hindi gi kamo malipat. Mabitaw ng sulti na kon. Let us pray always in the island of Bantayan. Ang mga nagdumala diri. Amen. Amen ba? Nga ang Ginoo mohikap sa ila kag mainsakto kag angayan ang ila pagdumala. This is what biblical. Siling padiri, aron makabaton kitag mahusay ug malinawon nga kinabuhi. Kinabuhing Dios nun og subay sa hustong pamatasan. Verse 3. Maayo kini og makapahimot sa Dios nga aton maluluwas. Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao og mahibalo sa kamaturan. Verse 4. Ako, siling padayon dito niya sa verse 4. Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao og mahibalo sa kamaturan. Nagpasabot nga, ang purpose ini nga may mga tao nga makabigyan. Ikaw ang tig-repair sa sini nga mga tao. Ngaman, ang Isaiah chapter 62 nagambal. Ako nagbutang og mga lalaki nga magbalantay sa ibabaw sa imong mga kuta, which is a hedge, O Jerusalem. Sila dili maghilom. Amen. Basahon naton tanan. Hindi lang kay mga lalaki ni i-explain naton, basahon naton tanan ang Isaiah 62 verse 6. Start. Amo ni ang aton assignment. Sadto nga time, specifically, gibutang ang mga lalaki. Kaya ang mga lalaki, they are what considered as leaders. They are what considered as masters sa ila family.
But in the New Testament era, wala kalainan sa lalaki ug sa babae. Amen. Siling pa sa Dios, amo gani na nga kita nga nagbutang ta every Sundays mga grupo sa intercessory kay nga this is what biblical. Anong ila trabaho diri? Hindi sila maghilom adlaw kagabi. Sila ang tigpahanumdum sa Dios. Kuha ninyo? Sila ang tigpahanumdum. Inaagi mo katapat, ikaw ang tigpahanumdum sa Dios. Muna nga hangyo lang po nakon sa inyo. Hindi lang ni kayo sa simbahan, bisan mismo sa inyong balay, adlaw kag magabi. Amen? Parimay na pirmi ang Ginoo sa aton simbahan, sa mga extension naton. God, yes, kulang taon naton, gusto sa Dios nga may palapit sa iya, may nagapangamuyo sa iya, may nagatawag sa iya. So, tadaan ninyo. Amen? Tadaan ninyo. Hindi lang ninyo pagpukusi ang inyong personal pirmi nga gikinanglan. Amen? Hindi na lang na, kundi pangamuyuan naton ang aton pudagan sa simbahan. Kay usahay nangin selfish ta sa prayer na to. Usa pa may inyo gikinanglan. Kung si Agor pa may DSWD man. Amen. So imo makita amo ning insakto nga gitudlo sang Dios sa aton. Amen. Kadayon siling padre sa notes naton. The man who are willing to pay the price. Pag siling dito sa praises, I sought for a man. Meaning, the man we are willing to pay the price, to sacrifice, to stand even in turmoil, shaking, and even in the seasons of trials. Inay mo katapat, base ikaw ni Sesprat. The man who are willing to sacrifice. Inang tao nga really mo sakripisyo siya para sa iya nga gitawag. Brothers sa simbahan. Amen. Lisod ning kabuhi sa intercessions. Nga man, according pa diri sa aton tun-ana. Ingon diri. As intercessors, perti kabugat ni. The model is selfless life, live for the benefit of others. Grabe nga kabuhi ni. Amen. Budlay nga kabuhi ni. Ang iya sinikabuhi, malipay siya kung ang iban gipakamayo tungod sa prayer niya. Amen? Budlay ni nga kabuhi. Amo bitaw na diya, iman willing to sacrifice. Amen? Amo ni nga mga tao, ang mga intercessors, they are willing to demonstrate the passions for their calling, of their divine calling to the Lord. For the sake sa kingdom sa Ginoo, iya nagikalimtan ang iyang kaugalingon. Budlay pangitaon ni. Mga tao nga masiling naton hindi selfish nga mga tao. Ang iya gisiguro ang iban. Parehas pala sa kang Moses, sabi mo lang grabe ang gihimo ni Moses diri. Because Moses, one of the highest intercessors during the time, ang Bible nagambal, sobra 2 ka milyon ka mga tao ang iya gipatungan kag sa Dios. Perte kadamo-damo. Mabudlayan ka naman gani pagpatunga sa imo pamilya. Moses nagpatunga siya sa sobra 2 ka milyon ka mga tao. Ilang taon na ito ng Exodus chapter 32, sa sining nga bahin, ang Ginoo nasuko na sa mga Israelites. Ilang taon na ito ang hambal diri sa Dios. Nakita ni Moses nga wala makapugong si Aaron kay ngaman. Amo na ning gihimo sa sining nga mga tao. Because si Moses, 40 days and 40 nights dito sa Mount Sinai nga nakigsulti sa Dios. While ang iya diri mga kaupdanan sa ubos sa bukid sa Sinai, nagplano na sila sa hindi maayo. Siling pa diri base hindi na manaog si Moses, maghimo kita usa ka Dios. Kag simbaho naton kini nga Dios. Ila gikolekta ang mga bulawan nga halin dito sa Ehipto nga gihatag sa ila. Giporma nila og baka kag pagkaporma na ila gisimba
ang ilagihimo nga Dios. Kay amo ni ang tao karon nalipat na sila sa Dios nga mo ang naghimo, ang gisimba sang tao ang mga gihimo na sang Dios. Kag ang Bible naghambal, nasuko ang Ginoo kag siling sa Ginoo, kanaog na Moses. Kay ang mga tao dito sa ubos nagkaguliyang, nagsinayaw, nagubog-ubog tungod sa pagsimba sa Dios. Amen. Kag ang Biblia nagambal, wala nakapugong si Aaron. Paano man ang pagpugong niya kay siya man ang hari-hari? Amen? Kag dayon, siling dayon sa verse 26. Busa mitindog si Moses diya sa ganaan sa kampo ug misinggit kadtong dapit sa Ginoo, duol kanako, miduol kaniya ang tanang mga Levita. O giingnan niya sila, kini mo ang giingon sa Ginoo ang Dios sa Israel, ang matag-usa kaninyo kinanglan magtakin sa iyang espada. O giingnan niya sila, uglok pa sila pa dira, uglok pa ninyong suroy ang tibok kampo ug pamatyan ninyo ang inyong igsong lalaki kay galaan og mga silingan. Ang mga nagsimba dito sa Dios nga baka. Gituman sa mga Levita ang gisugo ni Moses kanila og niadtong adlaw gipatay nila ang 3,000 ka tawo sa sini nga gitawag hitabo. Lantaw lang. Amo ning hambal gyapon ni Jesus. Kung dili kamo maginulsol, mga matay kamo gihapon. Amen. Siling dayon. Giingnan ni Moses sa mga Levita, nining adlaw gihalad ninyo ang inyong kaugalingon, ingon nga mga pari alang sa pag-alagad sa Ginoo. Verse 30, pinaagi sa pagpatay sa inyong mga anak nga lalaki o mga igsoon lalaki, busa gipanalanginan kamo sa Ginoo karong adlaw. Pagkasunod adlaw si Moses miingon sa katawan, nakahimo kamog makalilisang nga sala. Apan karon mutungas ako sa bukid ngadto sa Ginoo, basin pag madani ko siya. Grabe si Moses. Amen? He stand in behalf of these people. Sila yung pa ni Moses. Musaka ako dito, kay basi madani ko pa ang Ginoo. Kay kini nga mga tao pamatyon ni tanan sa Ginoo. Sila yung niya, mibalik si Moses ngadto sa Ginoo ug miingon, pagka makalilisang gayod sa sala nga nahimo nini mga tawhana, naghimo sila og Dios nga bulawan aron ilang simbahon. Apan pasayloa in taon sila sa ilang mga sala. Ang iya barter siling day. Kung dili ka makapasaylo kanila, papasa sa imong listahan ang akong ngalan. Amen. Verticalis. Amo ni mga intercessors ng mga tao. They are willing nga madula sila basta kay ma-preserve ang iya mga kauban. Amen. Pangutana, sino kaha ang ari sa aton pamilya? Siling pa niya, Ginoo, kung dili ni mo pasayloon kini nga mga tao, papasa na lang ang akon ngalan sa libro sa kinabuhi. Grabe kabugat na prayer. Tungod sini natandog ang Diyos. Amen. Amuning kabuhi sa mga intercessors. Musaka ako kay basi madani na ko ng Diyos. Magabarog tatanan diha sa tilan sa Ginoo. Amen. Perti kabugat nga ministry amo na para sa akon. Amo ning mga tao nga willing mo sacrifice. Nga may congregational fasting, nga may fasting and prayer. Amo ning mga tao nga willing mo sakripisyo. Muna nga baliko na kon usahay may mga grupo nga ila lang hulaton ang ila puasa kun ila na. Muna ang akon pod lahi manggod kun ara sa congregational kay nga makarelate ka mo sa bisyon naton. Makarelate ka mo. Ang aton gihisgutan sa congregational bisyon naton eh. Kay ako nagtuo, hindi tanan
mahisgutan na ninyo. Oo, kita na. Umubitan na nga sulti na kon pagka alasay sugod, dayon muundang ta alas 9 sa prayer. Mudutid yuta sa pag-lecture kay nga ang bisyon naton sa sini nga kapanahon. Galing kay amo nang sulti na kon. Gamay na lang ang musakripisyo. Oh. Waay kabuhi nga mataw kun way sakripisyo. Tinuod. Kinahanglan may musakripisyo. Kag amo ni ang gihambal sa Dios Ezekiel. I sought for a man. Amen. I sought for a man. Amo na nga sa aton intercessory, mga muyo ta nga pahaluna, relax kag dayon. Hindi naton pagdalion mga muyo ta pinaagi sa giya kag guidance sa Ginoo. Nga amo ni ang pinakabugat nga ministry ang ara sa simbahan. Kung waay ni, way kaugmaon ang simbahan. Way kaugmaon ang aton pamilya. Way kaugmaon ang individual sa aton. Kaglabaw sa tanan, there is no such thing as preservation nga maglambot sa kabuhi naton. Wala. Amuning mga tao nga mga intercessors like Moses, siling paniya Ginoo. Kung dili na malang nimo pasayloon ni nga mga tao, papasa na lang ang akong ngalan. Diri po naton makita ang kapresyos sa mga tao nga nagbarug sa tunga. Hindi po kapag ibarter sa Diyos. Grabing Ginoo. Abi mo lang, as I study these words, bisan pila pa kadato ang ara diha. Mga well-known nga mga tao. Just imagine, ang 2 ka milyon nga amo ang gitawag ipatungaan ni Moses. Kita na kon ang mga intercessors ng mga tao, they are what precious in the eyes of God. They are precious in the eyes of God. Hindi kapag ibarter sa Ginoo. Bisan pila pa na kamilyon, hindi kapag ibarter niya. Amo na ang Diyos. Kung may tao nga magbarok, hindi kaniya ibarter. Palubayon pa niya nga madula ni nga mga tao. Basta ikaw, hindi ka madula siya tubangan. Because you are precious in the eyes of God. Kag amo ni ang giambal sa Ezekiel 22:30. Yes, bisan sino pa na nga mga dato, mga tao nga popular, pero sa gihapon, ikaw ang pinaka-precious sa tubangan sa Ginoo. Kag amo na ang akon cry out. Ang kalampusan sa simbahan, hindi ni sa abilidad, hindi ni sa kaalam, hindi ni sa kakugi, hindi ni paagi sa financial, kay puros tatanan nagsalig sa Diyos. Ang kalambuan sa simbahan, nagadepende ni sa mga nagapiko sa ilang tuhod para sa pagpangamuyo sa Diyos. Let us stand to repair the gap, to repair what is ruined. Amen. Gabarog ta kay kayuhon naton ang mga nakuha. Hallelujah. Let us worship God. Lord, salamat sa imo Ginoo. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Jesus. Thank you, Lord. Nagahula, nagahilak, nagatawag kanimo sa pagkabalaan. Nagahula, nagahilak,
Gatawag kanimo sa pagkabalaan. Uhaw ang Diyos sa imong mga pagsimba. Uhaw ang Diyos sa imong paghigugma. Nangandoy siya nga muhila ka kaniya. Kahatag mo ba hanggang tinguhan niya? Nagahula, nagahila, nagatawag kanimo sa pagkabalaan. Nagahula, nagahila, nagatawag kanimo sa pagkabalaan. Uhaw ang Diyos sa iyong mga pagsimba. Uhaw ang Diyos sa iyong paghigugma. Nangandoy siya nga muhila ka kaniya. Igahatag mo ba ang titinguhan niya? Imo kami parimay sa imo pulong Diyos. Precious ang mga tao nga nagabarog diya sa kalaw Diyos. Kagang akong prayer, padamuan ang mga tao, Lord, sa sining nga simbahan. Hindi kami mga troublemaker, kundi Lord, kami ang tig-ayo sa gubat. Muha kami as builder.
diya sa imong kingdom, Lord. Dili kami, O Diyos, hallelujah, mga tao nga sama sa sining nga kalibutan. Kung dili, O Diyos, gibutangan nimo kami kasing-kasing. Nga kunay dunay guba nga relasyon, kabuhi, nangita ka sa mga tao nga muayo, Lord, sa guba. Ari kini nga mga tao, Diyos. Padaghana sa sining nga simbahan. Tungod nagatuha ko. Walay pasingatuan ang amon simbahan, ang amon pamilya, labi na sa individual namon. Kung wala ang mga pagpangamuyo, Ginoo, gabay pa nga makapa-influensya kami sa iba. Thank you, Jesus. Yes. Aton gunitan ang aton tapat sa walaga. Yampo na ton siya nga gabay nga siya gamiton sa Dios sa pag-ayo po sa let us pray na sa kabuhi na to kita ang mubarog sa sining katapusan na kapanahon to refer what is wrong